Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, may panibago na namang bahid sa imahe ng kapulisan. Hindi pa nga nila lubusang nalilinis ang kanilang hanay mula sa pagiging instrumento ng pagpatay sa pagkapatupad nila ng giyera kontra droga ng nakaraang administrasyong Duterte. Abay heto, at karahasan na naman ang kinakasangkutan ng ating mga pulis. Pero hindi pa talaga pulis ang mga nasasangkot. Sila po'y mga kadete pa lamang ng Philippine National Police Academy o PNPA sa probinsya ng Cavite. 3 second-year cadets ang sinasabing nanguna sa hising ng 22 first-year cadets. Pasintabi pa sa mga kumakain pero nakapanlulumo ang pinagdaanan ng mga biktima. Binubuhusan ang kanilang likod ng pinaghalong muriatic acid at liquid soda. Nangyari ang hazing sa kanilang barracks noong Abril 3, Biyernes Santo pa naman. Isa sa mga sinasabing dahilan kung bakit pinarusahan ng mga nakakatandang kadete ang mga bagitong kadete ay ang pag-alis umano ng isa pang kadete mula sa PNPA. Sinisisi sila sa pangyayaring iyon. Parang napakababaw naman, hindi po ba kapanalig? Sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act No. 11053 o ang Anti-Hazing Act, ang mga kadeteng nagsagawa ng hazing gayon din ang mga kasabwat nila. Habang ginagamot ang nasunog na balat ng mga biktima, binibigyan din daw sila ng psychological support ayon po sa PNP. Malamang na na-trauma ang mga estudyante. Samantala, tinanggal muna sa kanilang pwesto ang 9 na opisyal ng PNPA dahil nga sa pagpapabaya nila umano sa nangyaring karahasan sa institusyong nasa ilalim ng kanilang pangangasiwa. Umabot daw kasi ng 4 na araw bago makarating sa hepe ng PNP ang impormasyon tungkol sa nangyaring hazing. Kapanalig nakakabahala na ang mga inaasahang maging mga protektor ng mga mamamayan ay siyang gumagawa ng karahasan. Mga lider ang dapat lumalabas ng PNP, hindi mga halimaw. Wala pa man sila sa propesyong hinahangad nila, nagagawa nilang baliwalain ang batas at maging abusado, maging marahas. Sila pa naman ang gagamit sa hinaharap ng moto ng pambansang pulisya na to serve and protect, di po ba? No? Ipagkakatiwala ba natin ang tungkuling maglingkod at magprotekta sa mga taong kayang manakit ng kanilang kapwa? May malalim na pagbabagong kailangang mangyari sa paghubog po ng mga lingkod bayang maatasan ng responsibilidad na pairalin ang batas, disiplina at kaayusan sa lipunan. Dapat magbago ang pagkahulugan nila sa kapangyarihan at otoridad na kaakibat ng pagiging isang pulis. Sa propesyong ito, hindi sila inilalagay sa posisyong nagbibigay sa kanila ng karapatang tapakan ang dignidad ng iba. Sa pananaw pa nga ng ating pananampalataya, ang gawain ng mga pulis ay isang bukasyon, hindi lamang isang hanapbuhay. Ang pagiging pulis ay isang pagkakataong paglingkuran ng bayan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan, pagpapairal ng katarungan, mga bagay na pinahahalagahan ng ating Santa Iglesia. Akmang hiramin natin ang mga salita ni Pope Paul VI para paalalahanan ng ating mga pulis at ang mga nais maging pulis. If you want peace, work for justice. Sabi nga ng Santo Papa. Kapanalig, ganito rin ang paalaala sa Jeremias 22:3. Pairalin ninyo ang katarungan, ang katwiran. Ipagtanggol ninyo ang mga naapi laban sa mapagsamantala. Kaya kapanalig, kung gusto nilang mamayani ang kapayapaan at kaayusan sa ating bayan, na pangunahing mithiin ng kapulisan, dapat gawin ng mga pulis at ng mga nangangarap maging pulis kung ano ang makatarungan, ano ang makatwiran. Ang pananakit sa kanilang kapwa sa pamamagitan ng hazing ay hindi makatarungan.
hindi makatwiran at tiyak hindi Kristiyano. Kaya kapanalig sa pagkakasangkot ng mga kadete sa Hising at ng mga pulis sa mga krimen at korupsyon, napakalaking hamon talaga na baguhin ang reputasyon ng ating kapulisan. Hindi nila tayo masisisi kung mababa ang tiwala sa kanila ng ilan sa atin, kung hindi na may marami. Kaya naman, sa kaso ng Hising sa PNPA, panagutin sana ang mga dapat managot at hindi na dapat maulit pa ang ganitong mga pangyayari. Tama na ang pagiging instrumento ng karahasan ng kapulisan. Sabi nga ni Pope Francis, authentic power is service. Kung merong kapangyarihang ibinigay sa iyo, lalo-lalo na ng sambayanan, lalo-lalo na para sa isang pulis, ito ay para maglingkod at hindi maging marahas. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.